Sabi nga nila, minsan ang pagkakaroon ng kakayahang manggamot ay isang biyaya. Pero pwede rin magdala ng kapahamakan. Gaya na lang ng ibabahagi ko sa inyo ngayon. Isang karanasan namin kasama si Lola Felicia, ang batikang albularya sa aming baryo. Hindi namin nakakalain noon na ang kakayahan ni Lola bilang manggagamot ang magiging dahilan para subukan siyang gawin ng isang nilalang na kailanman ay di namin inakalang totoo. Magandang araw po sa inyo, Senyor, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel. Ako po si Chastity. Ito po ang aking kwento. Chastity, Makmak, anong oras na to? Bakit hindi pa kayo natutulog? Sige po. Maya-maya na po ako matutulog, La. Tatapusin ko lang po itong binabasa ko. Tapos magpapahinga na rin po ako agad. Sasabay na lang po ako kay Ate Chastity, Lola Felicia. Kayong dalawa talaga. Bahala ka rin yan kung aswangin kayo ngayong gabi. Kayo na lang ang gising dito sa bahay. Ang akala niyo po ba, Lola, matatakot kami ni Ate Chastity? Naku, nagkakamali po kayo, La. Alam naman po namin na kapag nangyari yun sa amin, hindi niyo naman po kami pababayaan, di ba? Oo nga po, La. Tsaka, malalaki na rin po kami ni Makmak, no? Kaya namin ipagtanggol ang sarili namin. Kahit paaswang pa yan. Isa pa, tinuruan niyo naman po kami, di ba? Pero hindi ibig sabihin dapat na kayo maging kampante. Kahit may alam kayo sa pakikipaglaban, mas mainam pa rin ang pagiging maingat. Kaya ako kayo sinanay, mga apo, para kahit papaano maprotektahan ninyo ang sarili ninyo. Tandaan nyo ito, kapag dumating ang oras na manganib kayo, sarili lang ninyo ang maaasahan ninyo. Alam po namin yan, La. Siya nga po pala, La. Totoo po ba yung balitang may namatay na namang hayop sa kabilang baryo? Oo nga po, La. Narinig po namin ni Ate Chastity, may mga hayop na raw na nabiktima ulit ng aswang dun sa kabila. Ano pa nga ba ang aasahan natin sa mga nilalang ngayon? Hayok sila sa karne at dugo. Hayop man o tao. Kaya hindi na ako nagtataka kung mambibiktima silang muli. Ang sama talaga ng mga aswang na yun, La. Buti na lang at wala pa namang nababalita ang taong nabibiktima, no? Nagkakamali ka, Chastity. Galing ako kanina sa ikatlong baryo. May ginamot ako roon. Mabuti na lang at hindi kayo sumama sa akin. Dahil kung nagkataon, nakita nyo rin sana ang bangkay ng isang lalaki. Hidak ko. Wakuhakan tiyan. Wala lang laman loob sa gilid ng daanan. Totoo po ba yun, Lola? Oo, apo. Ayon sa mga taga roon kilalang lasinggero raw yung lalaki. Siguro pauwi ng lasing kagabi. Naging biktima tuloy ng mga aswang na gumagala sa paligid. Delikado na po talaga ang panahon ngayon, no, La? Kailangan na po nating magdoble ingat kung ganun. Tama ka, kaya kayong dalawa ha. Huwag kayong lalabas sa gabi. At huwag basta-bastang makikipag-usap sa mga hindi ninyo kilala. Lalo na, huwag kayong magpapapasok ng kung sino-sino rito sa bahay kapag wala ako. Hindi natin alam ang motibo ng ibang tao. Opo, La. Sige po, Lola Felicia. Pero pwede po ba ninyong lagyan ng proteksyon ng bahay natin? Para sana hindi mapasok ng mga aswang. Pwede kong gawin yon, apo, pero hindi ganong kadali. Kapag nilagyan ko ito ng orasyon, kailangan gamitin ko ang buong lakas ko. Ilang araw akong hindi makagagamot kapag ginawa ko yon. Ay, hayaan niyo na po, La. Takot lang naman po yung mga yan na pasukin tayo. Lalo na't kilala niya kayong albularyo rito. Subukan lang talaga nilang mga has. Siguradong may kalalagyan sila. Siya. Huwag mo nang nating isipin yan, ha? Babalik na ako sa pagtulog ko. Sige na po, Lola Felicia. Matulog na po kayo na mahimbing, ha? Sige, mga apo. Maiwan ko na muna kayo rito sa sala.
kayo nang bahala sa gamit nyo, ha? Matulog din kayo pagkatapos. Ako pala. Sige na, Makmak, muna ka na matulog. Baka matagalan pa ako bago matapos sa binabasa ko eh. Bukas mo na kasi tapusin natin, Chastity. Anong oras na rin, oh? Baka magising ulit si Lola at pagalitan pa tayo nun. Ay, sige na nga. Ligpitin mo na lang yung mga gamit, tapos ilagay mo dito sa mesa. Sige po, ate. Nang matapos naming iligpit ang mga gamit namin sa sala, pumasok na kami ni Makmak sa silid naming dalawa. Dahil nakaramdam na rin ng antok, nakatulog naman agad kami. Naalimpungatan lang kami matapos ang halos isang oras na tulog nang may marinig kaming sumisigaw sa labas ng bahay namin. Pareho kaming nagtaka ni Makmak, kaya napagpasyahan naming bumangon at lumabas ng silid namin para alamin kung ano ang nangyayari. Sino naman kaya yung mga taong nasa labas ng ganitong oras? Oo nga, ate. Mukhang kailangan niya si Lola Felicia dahil tinatawag niya ang pangalan ni Lola eh. Tama ka nga, Makmak. Ang mabuti papuntahan natin si Lola at kisingin. Ako nang bahalang kumausap kung sino man yung taong nasa labas. Sige po, Ate Chastity. Tao po! Lola Felicia, gising pa po ba kayo? Kailangan ko po sana ng tulong ninyo. Teka, mukhang boses ni Aling Karin yan ah. Ano kayong problema niya at nandito siya kahit 10 oras na ng gabi? Naku, magandang gabi sa'yo, Chastity. Mabuti naman at gising ka pa ng ganitong oras. Magandang gabi po, Aling Karin. Medyo naalimpungatan lang po ako. Narinig ko po yung pagtawag ninyo. Natutulog na po kasi si Lola Felicia. Ano po palang kailangan niyo sa kanya? Pasensya ka na at naistorbo ko pa ang tulog mo, Chastity. Gusto ko sana humingi ng tulong kay Lola Felicia. Pwede bang gisingin mo siya? Nagkaroon lang talaga ng emergency sa bahay namin kaya wala na akong ibang naisip na hingian ng tulong, kundi si Lola Felicia lang. Ayos lang po, Aling Karen. Pinagising ko na po siya kay Makmak. Ang mabuti pa po pumasok po muna kayo rito sa loob ng bahay namin. Para naman po kapag nakalabas na si Lola sa silid niya, masabi po kaagad ninyo sa kanya kung anong kailangan nyo. Sige, Iha. Maraming salamat. Nandito na po pala si Lola Felicia, Aling Karen. Oh, Karen, anong oras na to? Pasensya na po kayo dahil naistorbo ko po kayo. Ano po kasi, May problema ka ba, Karen? Mukhang sa tono ng pananalita mo parang may hindi magandang nangyayari sa inyo. tama naman po kayo ron, Lola Felicia. Ang totoo po niyan, gusto ko po sanang pumunta po kayo sa bahay namin ngayon. Ang anak ko po, sa tingin namin ay may kakaibang nangyayari sa kanya. Bigla na lang po siyang nagwawala at halos hindi na po niya kami kilala. Nako! Kakaibang kutob ko. Dahil dyan sa sinabi mo. O siya, hintayin mo lang ako rito at kukunin ko mga kagamitan ko sa panggagamot. Aalis din kaagad tayo pagkatapos. Sige po, Lola Felicia. Maghihintay po ako rito. Kumalma lang po kayo, Aling Karen. Sigurado akong matutulungan po kayo ni Lola. Mga apo, maiiwan ko na muna kayo rito ha. Huwag kayong lalabas ng bahay at huwag magbubukas ng pinto. Kung hindi ninyo naririnig na tinatawag ko kayong dalawa, mahirap na at makalinlangin kayo ng mga aswang at mapahamak kayong dalawa. Sige po, La. Mag-iingat po kayo, ha? Nang makaalis na sina Lola Felicia at Aling Karen, nanatili lang kami ni Makmak sa sala. Nakaramdam naman kami ng pag-aalala habang naghihintay kay Lola Felicia. Makalipas ang halos 1 oras noon, umuwi na si Lola. Napansin naming parang pagod ito, kaya mabilis namin siyang inalalayan ni Makmak para iupo sa mahabang silya namin sa sala. La! Ayos lang po ba kayo? Ano po bang nangyari kina Aling Karen? At bakit parang hinang-hina po kayo ngayon, Lola Felicia?
Hindi ko inaasahan na mapapalhaban ako ngayon. Mga apo, akala ko'y simpleng panggagamot lang ang gagawin ko sa anak ni Karen, pero hindi pala. Mas malala pa roon ang nangyari dahil nakipaglaban pa ako sa espiritual na mundo. Ano pong ibig niyo sabihin, La? Oh, bakit naman po kayo nakipaglaban sa espiritual na mundo? Tsaka, sino po yung naging kalaban niyo, Lola Felicia? Alam ko na hindi nalingid sa kaalaman ninyo ang tungkol sa bagay na yon, mga apo. Ganito kasi ang nangyari. Pagdarating namin sa bahay ni na Karen, nagwawala ang anak niya. Nang lumapit ako'y dinuraan pa ako nito, pero halatang takot din naman to sa akin. Nakumpirma kong sinapian ng masamang elemento ang anak ni Karen nang hawakan ko at magsisigaw na ito. Nalaman kong natipuhan siya ng kapre, kaya't gustong kunin ang dalagita at ayaw na sanang ibalik sa mga magulang niya. Naku naman, sobra naman po yung kapring yun, La. Ano naman po yung ginawa niyo kung ganun, Lola Felicia? Hindi ko mapakiusapan ng marahan ng kapring yun. Kaya nilabanan ko na lang. Hinamon din ako, kaya wala na rin akong nagawa pa, kundi ang patulan siya. Grabe, kaya po pala natagalan kayo. Dahil nakipaglaban pa kayo sa kapre na yun sa espiritual na mundo. Pero teka, natalo niyo po ba yung nilalang na yun, La? Oo, apo. Nagawa ko siyang mapasuko at nangako na rin naman itong hindi nagagambalain pa ang anak ni Karen. Pero hindi pa rin ako nakakampante. Lalo na at galit sa akin ang kapre na yon. Bakit naman po, La? Dahil sa akin, hindi niya nagawa ang pakay niya sa dalagita. May posibilidad pa rin gantihan ako ng nilalang na yon dahil sa ginawa ko sa kanya. Pero sana naman ay hindi niya gawin ang mga yon, mga apo. Naku, sana nga po, La. Huwag na po ninyong isipin pa yung tungkol doon. Marahil natakot na rin naman po yun sa inyo. Sana nga. O siya, magpahinga na tayo. Pasensya na kayo at naghintay pa kayo ng matagal sa akin hanggang sa makauwi ako. Ay, ayos lang po, La. Ang mahalaga, nakauwi po kayo ng ligtas. Bumalik na kami sa pagtulog doon. Ng mga sumunod na araw, wala namang naging kakaiba kay Lola. Naisip namin na baka natakot nga sa kanya ang nilalang na kinalaban niya, kaya hindi na siya ginantihan tulad ng inisip niyang gagawin ng kapre sa kanya. Nagpatuloy siya sa panggagamot noon at ipinatawag siya ng ibang mga tao sa mga kanayunan para magpagamot sa kanya. Sumama pa kami ni Makmak para may makatulong si Lola. Mas umuugong din ang balita noon tungkol sa pananalasa ng mga aswang. Kaya nababahala na rin si Lola sa kaligtasan ni Makmak. Isang araw, napansin naming parang hindi mapakali si Lola Felicia noon. Nagtaka kami, kaya kinausap namin siya ni Makmak. Lola Felicia, ayos lang po ba kayo? Oo nga po, La. Kaninang umaga pa po namin napapansin ni ate na parang hindi kayo mapakali. May problema po ba kayo, La? Hindi ko rin talaga alam, mga apo. Halos magdadalawang araw na rin hindi mapanatag ang loob ko. Pakiramdam ko'y may nagmamatyag ng mga galaw natin dito sa bahay. Sinusubukan kong alamin kung sino o ano. Pero medyo nahihirapan ako dahil tila mailap ang kung ano mang nilalang na yon, maging ang pagkakataon sa akin ngayon. Ay, ito naman si Lola. Huwag na po kayong mag-isip ng mga negatibong bagay. Naku, tama po si Ate Chastity, La. Isa pa, takot lang po ng mga masasamang loob sa inyo, no? Dahil hindi rin po kayo basta-basta nga atras sa kanila. Isipin niyo na lang po, may mga apo kayong maganda at pogi pa. Di ba, Lola Felicia? Ikaw talaga, Makmak. Kahit kailan, hindi ka talaga nagseseryoso. Pero tama ka rin naman, apo, na maganda at pogi kayo ng Ate Chastity mo.
Marunong na rin po kayong mambola la. Mukhang may kakampi na po si Makmak pagdating sa bagay na yun ah. Mukhang tama ka nga, Chastity. O siya, ang mabuti pa ay maghapunan na tayo at na makapagpahinga kaagad tayo. Alam kong gutom at pagod din kayo dahil sa naging pagtulong ninyo sa paggagamot ngayong araw. Sige po la. Pinilit naman ni Lola na iwaksi sa isipan niya ang kung anumang negatibo na iniisip niya. Inakala namin noon na magiging maayos talaga ang lahat. Pero pareho kaming nagulat at nabahala kami ni Makmak para kay Lola Felicia. Nang sumunod na araw na yon, hindi na siya nagising. Kahit na anong gawin naming magkapatid para gisingin siya, hindi pa rin siya nagigising. Hindi naman kami natakot noon dahil alam naming hindi pa patay si Lola. Dahil humihinga pa siya, kinutuban na kami ng hindi maganda noon. Pero pinilit naming ipagsawalang bahala. Ate Chastity, ano na po kayang nangyari kay Lola Felicia? Sobrang na ako nag-aalala para sa kanya eh. Ang totoo niyan ate, may masamang kutob po ako na baka may nangyaring kakaiba kay Lola Felicia. Hindi po kaya ginantihan siya ng kapring nakalaban niya noon? Kaya hindi siya nagigising ngayon. Ewan ko rin, Makmak ha. Hindi ko na sana iniisip na posibleng ganun na nga ang nangyari kay Lola Felicia. Pero dahil sa sinabi mo sa akin ngayon, pakiramdam ko may kinalaman ngayon kung bakit nagkakaganito si Lola Felicia. At saka, napapaisip din ako kung hindi kaya nakipaglaban si Lola sa masasamang elemento na yon sa spiritual na mundo at hindi niya hinayaan makalabas si Lola. Naku, naguguluhan na rin ako Ate Chastity. Ayoko mapahamak si Lola pero hindi ko rin naman alam kung anong may tutulong natin sa kanya. Hindi rin natin alam kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya ngayon eh. Basta. Huwag na lang tayo mag-isip ng mga negatibong bagay, Makmak ha? Alam naman nating malakas si Lola Felicia, di ba? At hindi siya basta-basta nagpapatalo sa kahit anong pagsubok. At alam kong makakabilik siya sa atin kaya dapat magtiwala lang tayo sa kanya. Dapat maging matapang tayo para sa kanya. Naiintindihan mo ba ako? Opo ate, tama po kayo. Yun po ang gagawin ko para kay Lola. Ano na po bang gagawin natin ngayon? Ngayon, habang hindi pa nagigising si Lola, kapag may naghanap sa kanya para magpagamot, sabihin nating wala siya at may pinuntahang ibang pasyente. Tsaka, iiwasan nating malaman ng ibang taong tungkol sa kung ano man nangyari kay Lola Felicia. At babantayan din natin ang katawan niya, okay? Uy, sige po ate. Paano kung hindi pa magising si Lola sa loob ng ilang araw? Kapag nangyari naman yung bagay na yon, edi subukan nating maghanap ng lunas o humingi ng tulong sa mga taong pwedeng makatulong sa kondisyon ni Lola. Hindi natin pababayaan si Lola, syempre. Opo Ate Chastity. Inobserbahan namin noon si Lola Felicia na mga sumunod na araw. Hindi pa rin siya nagigising kaya hindi na rin kami mapakali ni Makmak. Sinubukan na naming maghanap ng pwedeng panlunas pero bigo kaming magkapatid dahil wala kaming ideya kung ano ang karamdaman niya. Hindi rin namin alam kung paanong matutulungan si Lola dahil wala rin kaming kilalang ibang albularyo na mahihingan namin ng tulong. Nawalan na kami ng pag-asa noon ni Makmak hanggang sa isang araw may nakilala kaming isang matandang lalaki na nakasalubong namin sa daanan. Napansin niyang marahil ay may pinoproblema kaming dalawa ng kapatid ko. Kaya nilapitan niya kami at kinausap. Ayos lang ba kayo dyan? Malayo pa lang kayo sa akin napapansin ko ng malungkot kayong dalawa. Siya nga pala. Ako nga pala si Luciano. Magandang araw po. Ako po si Chastity at ito naman po yung kapatid ko si Makmak. May problema ba kayong dalawa ha? Huwag niyo sana akong mamasamain ha. Huwag niyo mamasamain yung tanong ko pero halata kasi sa mga mukha ninyo
Ay naku, wala naman po Tandang Luciano. At saka huwag niyo na po kaming isipin. Eh, siya nga po pala. Ngayon ko lang po kayo nakita dito sa baryo namin. Dayo po ba kayo dito? Oo eh. Nasa kabilang baryo lang ako nakatira. Naglilibot lang ako sa mga nayon dahil gusto kong maging pamilyar ako sa mga lugar dito sa bayang ito. Mabuti naman po kung ganun. Hindi ko alam kung sasagutin pa po ninyo ako pero gusto ko lang sanang itanong kung may alam po ba kayo sa panggagamot? Hoy, ano ka ba, Makmak? Ano bang mga tanong niya na nakakaya naman kay Tandang Luciano eh? Ano ba? Nagbabaka sakali lang din naman ako, Ate Chastity. Baka may alam si Tandang Luciano sa panggagamot. At siya pa yung makakatulong sa atin na magamot si Lola Felicia. Ayos lang naman sa akin yun, Iha. Ang totoo yan isa akong albularyo sa dating nayon kung saan ako nagmula. Pero dahil siniraan ako noon at ginawan ng masasamang kwento, yun, napadpad ako rito. Mas gusto ko magsimula ng panibagong buhay kaya napili ko ng nayong ito. Dahil una sa lahat, tahimik. Teka, bakit mo naman naitanong yun, Makmak, ha? Di kung ganun, kung isa po kayong albularyo, ibig sabihin po matutulungan nyo kami kay Lola Felicia, no? Naku, mabuti na lang po, nakasalubong po namin kayo. Teka nga lang kasi, ano bang nangyari sa lola ninyo, ha? Sige po. Pagkakatiwalaan po namin kayo ha. Dahil mukhang katiwa-tiwala naman po ang mukha ninyo, Tandang Luciano. Ganito po kasi, si Lola Felicia po ang kasama namin sa bahay. At saka isa po siyang albularyo. Kaya po ninyo. Pero ngayon, nagka-problema po kami sa kanya. Halos 3 araw na po kasi siyang hindi nagigising sa hindi namin malamang dahilan kaya nababahala na rin po kaming dalawa ni Makmak sa kanya. Ay, nako. Mukhang malaking problema nga yung naranasan ninyo ngayon, ha? Kung gusto nyo, tutulungan ko ang lola ninyo. Pwede nyo akong dalhin sa bahay ninyo para matignan ko siya. Ayos lang ba sa inyong dalawa yon? Ay sige po, Tandang Luciano. Naku, pasensya na po kayo dahil desperado na rin po talaga kaming matulungan si Lola eh. Naisip namin baka manghanib ang buhay niya kapag mas tumagal pa siyang hindi magising. Saka wala rin po kaming kakayanan na dalhin si Lola sa ospital para ipatingin. Dahil nga po wala kaming sapat na pera para ron. Ako, ayos lang yun. O siya, dalhin niyo na ako sa lola ninyo. At nang masimulan ko na siyang suriin kapag nakita ko na siya. Mahirap na kung magiging huli ang lahat para sa kanya. Dahil baka ikapahamak niya eh. Sige po. Sumunod na lang po kayo sa amin. Tumangulang si Tandang Luciano sa sinabi kong yun. Nagsimula na kaming maglakad pa uwi sa bahay namin. Nang makarating na kami sa bahay, ipinakita namin sa kanya si Lola Felicia na noon ay himbing na himbing pa rin sa kanyang pagtulog. Napansin ko naman noon na inilibot ni Tandang Luciano ang tingin niya sa silid ni Lola na parang pinag-aaralan niya ito. Kinabahan din ako sa hindi malamang dahilan pero pinagsawalang bahala ko na lang. Sinimulan namang suriin ni Tandang Luciano si Lola Felicia kaya hinayaan namin siya. Ilang sandali pa, natapos din ang matandang lalaki at kinausap niya kami. Marahil may kakaibang pinagdadaanan ng lola ninyo. Kaya ko naman siyang tulungan para magising siya pero aabutin siguro ako ng 3 hanggang 4 na araw para magawa ang bagay na yon. Kung ayos lang sa inyo, bibisita na lang ako dito sa bahay ninyo araw-araw para gamutin ko siya. Ano? Naku, ayos lang po yun sa amin ni Makmak, Tandang Luciano. Umaasa rin po kami na matutulungan po ninyo si Lola Felicia. Kayo na pong bahala sa lola namin, ha? Sige. Kung di nyo mamasamayin, pwede bang kapag ginagamot ko ang lola ninyo huwag sana kayong papasok sa silid niya. Kapag kasi may ibang taong nakakakita ng paggagamot ko baka hindi maging matagumpay ang ginagawa ko sa lola ninyo. Sige po, Tandang Luciano. Pumapayag po kami sa gusto ninyo, basta gumaling lang po si Lola. Siya, sige.
Bukas babalik na lang ako rito ha. Para simulan ng panggagamot sa lola ninyo. Sa ngayon, aalis na muna siguro ako at tatapusin ang mga trabaho ko sa bahay. Para naman maituon ko rin ang buong atensyon ko sa lola ninyo kapag nagsimula na ang gabutan. Ayos lang ba yun? Kung ganun, ayos po pala Tandang Luciano. Aasahan po namin kayo bukas ha. Maraming salamat po sa inyo. Siya, mauna na ako ha. Huwag na kayong mag-alala sa lola Felicia nyo. Magiging ayos din siya. Mag-iingat po kayo, Tandang Luciano. Uy ate, mabuti na lang talaga nakilala natin si Tandang Luciano, no? Sigurado ako matutulungan si Lola Felicia. Sana nga, Makmak hindi sana tayo bigyan ng matandang yun. Lalo na bigla akong kinabahan sa kanya kanina. Hindi ko malamang dahilan. Basta huwag tayong mag-isip ng masama kay Tandang Luciano at Chastity. Itutulungan niya tayo kay Lola eh. Ay, oo na, Makmak. Mas iisipin ko na lang na babalik sa dati ang buhay natin kapag nagising na kasama ulit natin si Lola. Mabuti pa nga Ate Chastity. Nang sumunod na araw, nagsimula si Tandang Luciano na gamutin si Lola. Dahil sa kagustuhan naming maging maayos ulit ang lagay ni Lola, ipinagkatiwala namin siya sa matandang lalaki. Lalo na at isa rin siyang albularyo, gaya ng sabi niya. Tuwing ginagamot nga niya si Lola, hindi kami pumapasok sa silid kung nasan sila. Halos naging ganoon ang ginagawa namin sa halos ilang araw. Ipinagtataka lang namin noon ni Makmak dahil simula nang pabalik-balik ang matandang lalaki sa bahay namin. Nagsimula na rin kaming makaramdam ng kakaiba, lalo na sa tuwing sumasapit ang gabi. Makmak, pareho tayong may kakaibang nararamdaman tuwing gabi. Simula nung pumunta rito sa atin si Tandang Luciano, hindi ba? Oo Ate Chastity. Di ko nga alam kung bakit pero pakiramdam ko parang may kakaibang mga nilalang ang umaaligid sa bahay natin. Kapag naman tinitingnan ko ang labas ng bahay, wala naman ako nakikita. Tahimik din pero sadyang may mga pagkakataon na hindi rin ako mapakali. Hindi ko rin alam, Makmak Pero napapaisip akong baka may ginagawa si Tandang Luciano kay Lola Felicia tuwing ginagamot niya na hindi tayo kasama. Para bang may tinatago sa atin yung matandang yun na dapat nating alamin. Baka bagulat na lang tayo sa isang araw na mas lumala na pala ang sakit ni Lola imbis na gumaling. Grabe. Akala ko po ako lang yung nakakaramdam ng ganun ate. Tsaka isa pa. Parang duda ako dun sa malapot na likidong madalas nating nakikita. Kapag pumapasok tayo sa silid ni Lola, siya lang naman yung pumapasok doon Kaya siya yung naiisip kong may gawa nun. Tama ka, Makmak. Hindi ko nga alam kung ano ang bagay na yun Ang naisip ko nga parang laway yun Kasi masyadong malapot at hindi naman kaaya-aya yung amoy. Kaya nga Ate Chastity. Hindi na talaga maganda ang kutob ko sa matandang yun. Teka, ano bang binabalak niyo Ate Chastity? Sa totoo lang din kasi, kinukutuban na ako ng hindi maganda kay Tandang Luciano dahil parang ang tagal bago siya lumabas sa silid ni Lola kapag nanggagamot siya. Ganito kasi, iniisip kong baka may ibang ginagawa siya kay Lola. Pareho lang pala tayo, Makmak. Bala kong alamin kung ano talaga ang ginagawa ng matandang yun kay Lola Felicia. Saka, wala naman masama kung gagawin natin yun, diba? At may mga kilos din si Tandang Luciano na pinagdududahan ko na talaga. Anong ibig niyang sabihin ate? Unang-una, ayaw niya tayong papasukin sa silid ni Lola. Kahit pumayag ako sa bagay na yun, hindi talaga ako mapakali kapag iniiwan tayo rito sa labas at nasa loob siya ng silid ni Lola. Tsaka pangalawa ron, ang mga pagsulyap-sulyap ni Tandang Luciano sa buong bahay natin. Parang may pinag-aaralan siya sa kabuuan nito. Tapos dagdag pa ron, wala siyang sinasabi sa atin kung kamusta na si Lola at kung kailan siya magigising. Iniiwasan niyang sagutin yun kapag tinatanong ko sa kanya. Ay, naku, nakakaduda nga talaga ate. Ay, naku, mukhang pinagsisisihan kung pinagkitiwalaan ko siya. Imbis na gumaling si Lola dahil sa pagtulong niya, makiramdam ko at papahamak natin si Lola Felicia. Ganito ang gawin natin.
Simulan nating planuhin alamin ang tunay na motibo ni Tandang Luciano sa bahay natin at kay Lola. Nako, sigurado akong may madidiskubre tayo sa matandang yun. Oh, sige po, Ate Chastity. Dahil sa napag-usapan namin ni Makmak, nagsimula na rin kaming matyagan noon si Tandang Luciano. Habang lumilipas pa ang araw, mas nadagdagan ang pagdududang naramdaman namin sa kanya. Isang beses, hindi na kami nakatiis pa ni Makmak. Habang nasa silid siya at ginagamot si Lola, naisipan naming silipin mula sa labas ng bintana ang matandang lalaki para alamin kung ano ang ginagawa niya noon. Ang una, hindi namin makita si Tandang Luciano. Hindi kami sumuko hanggang sa natanaw na namin siyang nakaupo sa tabi ni Lola. Pinagmasdan namin siya habang pabulong kaming nag-uusap ni Makmak. Sa tingin mo, Ate Chastity, ano kayang gagawin ni Tandang Luciano kay Lola Felicia? Hindi ko rin alam, Makmak eh. Panorin na lang natin si Tandang Luciano. Isa palagay ko, hindi pa naman siya nagsisimula sa paggagamot niya kay Lola. Sige ate. Huwag lang talaga magkamali yung matandang niya na saktan o gawa ng masama si Lola Felicia. Pinagkatiwalaan natin siya kay Lola, dapat hindi niya tayo biguin at bigyan ng dahilan para pagsisiyan yun. Tama ka, Makmak. Pero minsan kasi, may mga pagkakataong hindi rin maiiwasan na traidorin ka ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. Yung gusto ko lang naman pong gumaling si Lola, Ate Chastity. Siguro naman kung sino man ang nasa sitwasyon natin, gagawin din ang ginawa natin, di po ba? Mabuti pang gawin, Makmak. Yung pagdadasal ko lang ngayon eh. Sana walang masamang mangyari kay Lola dahil sa naging desisyon natin. Ate, tignan mo. Nagsisimula na marahil si Tandang Luciano na gamutin si Lola Felicia. Manood na lang muna tayo sa kanya, Makmak. Kailangan din nating malaman kung anong gagawin ng matandang yan eh. At kapag napatunayan natin may kakaiba siyang ginagawa kay Lola Felicia, pumunta siya sa akin. Teka, bakit binubuka niya ang bibig ni Lola? Uy ate, binubuka rin ni Tandang Luciano ang bibig niya oh. Teka, hindi ba parang nagbabaga ang mga mata ng matandang lalaki, Ate Chastity? Nako, hindi na maganda to. Mukhang may masamang binabalak siya kay Lola Felicia. Baka aswang siya at plano niyang hawaan si Lola. Halika na, katukin na natin ang silid ni Lola. Sige po ate. Ay, hindi ako makakapayag na mapahamak si Lola dahil sa kanya. Mabilis kaming pumasok sa bahay namin. Kinatok kaagad namin ni Makmak ang pinto ng silid ni Lola Felicia. Kinabahan na kami noon ng kapatid ko dahil kinukutuban kami ng hindi maganda. Ilang sandali pa, binuksan ni Tandang Luciano ang pinto. Ikinagulat pa niyang makitang seryoso ang mga mukha namin ni Makmak habang nakatingin sa kanya. Oh, Chastity! Makmak! May problema ba kayo? Tapos ko nang gamutin ang Lola Felicia ninyo. Sa tingin ko, magigising na siya sa mga susunod na araw. Kaya huwag kayong dapat na mag-alala pa, ha? Magandang balita sana yan, Tandang Luciano, kung hindi lang namin nakita ang ginawa mo kay Lola. Ano ba talagang pakay mo sa kanya, ha? Teka, anong ibig mo sabihin, Iha? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Tandang Luciano. Nakita namin na ibinako mo yung bibig ni Lola Felicia at maging ang bibig mo. Sigurado kaming may ginagawa ka sa Lola namin. Marahil hindi mo talaga siya ginagamot at may iba ka bang pakay sa kanya, no? Ginagamit mo lang ang kahinaan namin para maisagawa mo kung anong masamang balak mo kay Lola. Hoy, teka. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Chastity, ha? Tinutulungan ko kayo sa Lola ninyo pero pinag-iisipan pa ninyo ko na masama. Bakit nyo ba kasi ginagawa yun kung ganun? Kung sasabihin yung ganun po kayo manggamot, kakaiba naman po yata yung pamamaraan po ninyo. Oo, sinasabi ko na sa inyo. Tama nga nakakaibang pamamaraan kong yon para bigyan ng lunas ang lola ninyo. Hindi nyo maintindihan ang tulad kong manggagamot dahil wala kayong alam sa panggagamot. Nagkakamali po kayo sa sinasabi niyo, Tandang Luciano. Sinabi po namin sa inyo na albularyo ang lola namin. Kaya alam namin kung ano mga pamamaraan ng paggagamot ni Lola.
At masasabi kong hindi ginagawa ni Lola Felicia kung ano man yung mga pamamaraan ninyong iyon. Abay, kanya-kanyang paraan ng mga albularyo kapag nanggagamot. Abay, hindi ko akalain mamasamain ninyo kung ano man ang nakita ninyo kanina. Abay, sinabi ko naman kasi sa inyo na hindi ninyo dapat makita kung anong ginagawa ko. Dahil hindi magiging matagumpay kapag gano'n. Huwag niyo na pong bilogin ang ulo namin, Tandang Luciano. May masamang kutob ako sa inyo, kaya mabuti pa siguro huwag na kayong bumalik rito sa bahay namin. At salamat na lang po sa tulong ninyo pero binabalaan ko lang po kayo ha. Kapag may kakaibang nangyari sa lola namin, may kalalagyan po kayo. Ay, naku, bahala kayo sa buhay ninyo. Huwag mo akong pagbantaan. Dahil hindi mo nakikilala kung sino ang kausap mo, iha. Huwag mo akong subukan. At baka magsisi ka dahil sa pagtatapang-tapakan mo sa akin ngayon. Hindi na mahalaga sa amin kung sino kayo. Binabalaan ko lang po kayo dahil hindi nyo rin po kami kilala, lalo na ang Lola Felicia namin. Yung mabuti pa po, umalis na po kayo, Tandang Luciano. Tandaan niyo ang araw na ito. Hindi ko pala alampasin ang ginawa niyong ito sa akin. Magkikita pa tayo sa susunod. At kapag nangyari yon, ipapakita ko sa inyo kung sino at ano ako. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata ni Tandang Luciano na mga oras na yon. Bigla na lang nagbaga ang mga mata niya at agad din nawala. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba sa sinabi niya. Pero pinakita kong hindi ako apektado. Mabilis siyang umalis at nang wala na siya, para akong nanlambot. Nang hina ang tuhod ko. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko noon. Pero pakiramdam ko, nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Ate Chastity, ano na pong gagawin natin ngayon? Grabe, hindi ko na po alam kung magigising pa si Lola Felicia o hindi. Magtiwala lang tayo, Makmak. Magigising din si Lola. May awa ang Diyos sa atin. At ang mahalaga, hindi babalik dito si Tandang Luciano. Pakiramdam ko mas ligtas si Lola Felicia nung wala ang matandang yun eh. O paano po kung balikan niya tayo? Nakita niyo naman po nagalit siya sa atin sa nangyari kanina eh. Ate naman, baka kung ano nang gawin niya sa atin. Wala pa si Lola para ipagtanggol tayo. Huwag kang mag-alala, Makmak. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. At sa katandaan mo, tinuruan tayo ni Lola kung paano ipagtanggol ang sarili natin, di ba? Oo nga po pala, Ate Chastity, no? Nakalimutan ko nga yun. Saka, huwag na muna nating isipin yung tungkol sa matandang yun, no? Ang importante, alagaan muna natin si Lola hanggat hindi pa siya nagigising. Naniniwala akong magiging maayos ulit ang lahat, Makmak. Ay, sana nga po, Ate Chastity. Tara na, puntahan na natin si Lola. Tignan natin kung anong lagay niya. Sige po. La, hindi man po namin alam kung anong nangyayari sa inyo. Pero sana magising na po kayo. Hihintayin po namin ang araw na muli kayong bumangon dyan sa higaan nyo. Gumising na po kayo, La. May matandang lalaki pa po kayong kailangan turuan ng leksyon eh. Napaiyak kami ni Makmak sa sobrang lungkot. Hindi na namin alam ang dapat naming gawin para magising si Lola Felicia. Humingi kami ng pasensya sa kanya kasi pakiramdam namin kami ang dahilan kung bakit siya napahabak. Habang ganoon ang sitwasyon, napansin ni Makmak ang malapot na likido sa sahig. Noon lang din namin nalanghap ang mabahong amoy. Yung amoy na madalas naming naaamoy tuwing ginagamot si Lola ng matandang lalaki. Ate, ayun na naman oh. May malapot na likido sa sahig. Grabe, hindi talaga normal to. Mabuti na lang, hindi na makakabalik dito si Tandang Luciano, no? Sana noon pa lang. Hindi na natin ipinagsawalang bahala ang bakay niyan, Makmak. Ate Chastity, teka, hindi kaya laway yan? Nagaling kay Tandang Luciano? Hindi ko alam, Makmak eh. Pero kung ano man yan, sigurado akong ebidensya na may ginagawang kababalaghan ng matandang yun kay Lola. Ate, hindi kaya tama yung hinala nating asong talaga siya?
At sinubukan niyang hawaan si Lola. Noon pa man iniisip ko na rin yan, Makmak eh. Pero ayoko maghusga kaya itinanggi ko na lang sa isip ko. Pero ngayon, lalo na't nakita kong nagbaga na naman ang mata niya. Mukhang tama nga tayo. Naku, hindi kung ganun. Kailangan natin magiging tati. Kung aswang nga talaga siya, paniguradong babalikan niya tayo. Papapahamak si Lola. Pati na rin tayong dalawa. Hindi ko hahayaan yun, Makmak. Lalabanan ko siya kung totoo ang aswang siya. At kung gagambalain niya tayo. Sige po, sasamahan kita ate ha. Habang wala si Lola, tayo munang dalawang magpoprotekta sa isa't isa. Oo, Makmak. Hindi kita pababayaan. Naging maingat kami ni Makmak noon, lalo na kapag subasapit ang gabi. Isinasarado namin ng maigi ang mga bintana at pinto para masiguradong hindi kami mapapasok ng kahit na anong nilalang, lalo na ng mga aswang. Hindi rin kami nagkamali ng kapatid ko na gagampalain kami ng aswang na noon ay ilang gabi na rin nagpaparamdam sa amin. Nilakasan na lang namin ni Makmak ang loob naming dalawa. Inisip namin na marahil ay si Tandang Luciano ang aswang na umaaligid sa bahay namin. Kaya sinisigawan namin siya, dahilan para bigla siyang aalis. Hanggang isang gabi nga noon, hindi namin inasahan ni Makmak ang makikita namin sa labas ng bahay. Ate, kanina pa natin naririnig ang paghuni ng aswang na yan talagang hindi tayo titigilan ng Tandang Luciano sa pagpaparamdam niya sa atin. Ilang gabi na rin niya tayong ginagambala eh. Huwag ka mag-alala, Makmak. Maya-maya lang ay mawawala at aalis din ang matandang yan eh. Oo, teka, saan ka pupunta? Wala, may titignan lang ako sa bintana ate. Hindi ako mapakali. Parang umaligid na naman si Tandang Luciano sa bahay natin. Okay, sige. Bumalik ka agad dito kapag wala kang nakita sa labas. At saka baka magulat na lang tayo. Baka tumambad sa bintana ang matandang yan eh. Opo ate. Hindi! Ate Chastity! Lumapit kayo rito! Tignan niyo sa labas Ano ba nangyari at bigla ka natakot dyan ha? Sabihin, nakakita ka ng maraming aswang dyan kaya ka natakot bigla. Mukhang ganun na nga Ate Chastity. Anong ibig mo sabihin? Ano ba? Pumunta ka na lang kasi dito nang malaman mo kung anong nakikita ko sa labas. Hindi lang yata isang aswang ang umaligid sa atin. Napakarami nila. Mukhang tama ka nga. Marami nga sila. Nakikita ko mga nagbabaga nilang mga mata. Naku po, ano nang gagawin natin ate? Naku po, sa tingin ko, mga kasamahan niya ni Tandang Luciano eh. Ito na siguro sinasabi niyang ipapakita niya sa atin kung ano at sino siya eh. Walang ya talaga yung matandang yun. Nagbangga pa talaga siyang albularyo kahit ang totoo naman isa pala siyang aswang. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ayaw niyang makita natin siyang ginagamot si Lola. Marahil kasi hindi niya talaga tinutulungan si Lola Felicia dahil ang totoong pakay niya ay hawaan lang ito sa pagiging aswang niya. Nagulat si Makmak dahil sa sinabi ko. Labis ang galit na naramdaman ko sa matandang lalaki ng mga sandaling yon. Hindi nga kami nagkamaling isipin. Ang malapot na likidong madalas naming nakikita ay laway ng hayop na yon. Hindi lingid sa kaalaman namin ang tungkol sa mga hawa-hawa. Pero hindi ko aakalain kay Lola pa mismo mangyayari ang bagay na iyon. Kinabahan ako dahil sa isiping marahil ay nahawaan ng pagiging aswang si Lola dahil kay Tandang Luciano. Lumipas ang oras at nawala lang din naman ang mga aswang. Dahil doon, natulog na kami ni Makmak. Kinaumagahan, nagulat kami nang malaman at makita naming gising na si Lola Felicia. Mga apo, mabuti naman at gising na kayo. Kumain na kayo rito at ipinaghanda ko na kayo ng agahan. Lola Felicia? Ikaw po ba talaga yan?
Oo naman, Makmak. Bakit mo naman naitanong ang bagay na yan? Lola, gising ka na nga po talaga. Salamat naman po bumalik kayo sa amin ni Ate Chastity. Naku, ikaw talaga, Makmak. Oh, Chastity, bakit nakatunganga ka lang riyan? Lumapit na kayo rito at nang makakain na kayong dalawa. Lola? Ano ba naman kayong dalawa? Para nakakita kayo ng multo na makaasta kayo riyan na. Ikaw nga po, Lola. Masaya po kami dahil nagising na po kayo. Anong ibig ninyong sabihin? Ikit sa isang linggo na rin po kayong hindi nagigising, Lola Felicia. Nagtataka po kami kung anong nangyari sa inyo kaya sinubukan namin kayong tulungan. Naghanap po kami ng lunas at humingi kami ng tulong sa isang matandang lalaki na nagpakilala sa amin bilang albularyo. Ano po ba talagang nangyari sa inyo, Lola Felicia? Ganito kasi yon mga apo. Nakalaban ko ulit ang kapring naging kaaway ko noon. Kaya pala hindi ako mapakali. Ginantihan niya ako. Kaya hindi ako nagising. Ibig sabihin, habang tulog kayo, ganun katagal na nakikipaglaban po kayo sa kapring yon, La? Oo, apo. Nagulat rin ako kung paanong nangyari yon pero wala na akong nagawa. Naglaban kami sa espiritual na mundo. Halos 2 gabi ako roon na nakikipagbuno sa kapring yon dahil ayaw niya akong tigilan at paalisin. Paano po kayo nagising kung ganun la? Nagawa ko siyang patayin, kaya ako nagising. Dahil tapos na ang laban namin. Pero kahit hindi ako nagigising, nararamdaman kong may ibang nilalang ang umaaligid sa akin. Kung si Tandang Luciano po ang tinutukoy ninyo, pasensya na po kayo at naging pabaya kami. Hinayaan naming manipulahin po kami. Saka dahil naging desperado na rin po kaming matulungan kayo. Tama nga akong may ibang nilalang ang nakapasok dito sa bahay natin. Opo, Lola. Si Tandang Luciano lang naman po ang nakakapasok dito sa bahay natin na siya pa yung matandang albularyo na tumulong sa inyo. Kaya pala, kahit nasa ibang mundo ako, pakiramdam ko'y nanganganib ang buhay ko. Mabuti na lang at naging handa ako. Kaya kung anumalang binalak sa akin ng matandang lalaking itinutukoy ninyo, ay marahil na hindi siya magtatagumpay. Ano po bang ibig niyo sabihin, La? Kakaiba ang aura ng lalaking yon kahit hindi ko siya kilala. Masama ang kutob ko sa kanya. Isa pa, hindi naman siya talaga nakatulong sa akin. Dahil gaya ng sabi ko sa inyo, kusa akong nagising matapos ang laban ko sa kapring yon sa espiritual na mundo. Pulang ya talaga yung matandang yun. Ngayon gising na po kayo, Lola Felicia. Kailangan na po natin siyang bigyan ng leksyon dahil sa ginawa niya sa inyo. Ikinuwento namin kay Lola Felicia ang lahat ng nangyari. Pati na rin ang hinala namin sa matandang lalaki na isa itong aswang. Sinabi naman ni Lola Felicia na hindi niya palalampasin ang ginawa ni Tandang Luciano sa amin at maging sa kanya. Nangako siyang hahanapin ang matandang lalaki at haharapin niya ito. Dagdag pa ni Lola, hindi niya hahayaang maging banta ang matandang yun sa amin at maging sa mga kalayunan. Naisip din ni Lola na marahil sila ang grupo ng mga aswang na nananalasa sa mga nayon. Gaya ng sabi ni Lola, hindi nagtagumpay si Tandang Luciano na hawaan siya. Kaya wala kaming dapat ipag-alala. Hanggang isang gabi noon, nagkaharap sina Lola at Tandang Luciano. Kanina pa hindi maganda ang pakiramdam ko, mga apo. Paniguradong may mga aswang na umaaligid sa labas ng bahay natin. Bakit naman po nasabi ninyo na may mga aswang sa labas, Lola Felicia? Ramdam ko ang enerhiya ng mga hayop na yon, kaya hindi ako pwede magkamali sa kutob ko. Ano na po ang binabalak niyo ngayon, Lola? Dito lang kayo at lalabas ako. Aharapin ko mga aswang na yon para malaman nila kung sinong sinusubukan nilang biktimahin. Hindi ko hahayaang isipin ng matandang yon na isa akong mahinang albularya.
Nako, hindi po namin kayo hayaan mag-isa na lang naharapin sila, Lola. Sasamahan po namin kayo ni Makmak dahil baka mapahamak po kayo sa kanila. Saka hindi po namin makakaya kapag meron nangyaring masama sa inyo, Lola. Dahil sa mga aswang na yun. Huwag din niyo ako intindihin, mga apo. Kaya kong sarili ko. Kilala ninyo ako at alam ninyo kung anong kaya kong gawin. Kahit na po, La. Gusto rin po namin lumaban sa kanila. At saka gusto rin po namin ipakita kay Tandang Luciano na hindi kami mahina. Lalo na't iniisip marahil ng matandang yun na nagawa niya kaming lokohin ng ganun kadali. Ay, o siya. Kayong bahala. Kung gusto talaga ninyo akong tulungan sa mga aswag ngayon, hindi ko kayo pipigilan. Kunin ninyo ang mga itak doon at lalabas tayong tatlo para harapin ang mga aswang doon. Sige po, La. Nang makuha na namin ang mga itak, lumabas na kami ng bahay. Nang nasa labas na kaming tatlo nila Lola, nakita namin ang isang matandang lalaki na nakatayo sa hindi kalayuan. Kinutuban kaming si Tandang Luciano yun, kaya napakuyom ako ng palad ko. Napatingin ako kay Lola Felicia na noon ay seryoso ang muka habang nakatitig sa matandang lalaki. Napansin kong nakayukom na rin ang palad niya, kaya alam kong kilala na rin niya kung sino ang matandang yun. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang lalaking albularyong sinasabi ninyo sa akin. Tama ba? Mukhang hindi rin basta-basta matandang yan. Oo po, La. Siya nga po yan. Paano po ninyo nalaman? Oo nga pula. Kung ano ang nararamdaman ko nung hindi pa ako nagigising at malapit sa akin ang lalaking yan, ganon din ang nararamdaman ko ngayon. Humanda siya sa akin dahil hindi ko palalampasin ang pagkakataon ito para patahin siya. Naku, wag po kayo mag-alala dahil tutulungan po namin kayo, Lola Felicia. Tama nga ang hinala kong gising na pala ang Lola Chastity. Makmak! Hindi ba lang ba kayo magpapasalamat sa akin? Dahil sa naging tulong ko sa inyo! Huwag ka nga magkunwaring tinutulungan mo si Lola Felicia at Tandang Luciano. Eh hindi ikaw ang dahilan kung bakit nagising si Lola. At alam naming iba talaga ang pakay mo kung bakit nilapitan mo kami. At kunwaring nag-alok ka pa para tulungan si Lola? Ay nako, Chastity. Alam mo bang iniisip kung una pa lang tayo nagkita? Nahalata na ninyo yon. Pero mali pala ako. Mga tanga! Sinakyan ko lang din kayo dahil alam kong nangangailangan kayo ng mga panahog yon. Hindi nga ako nabigo dahil napaniwala ko na naman kayo. Kung hindi lang dahil sa kagustuhan naming tulungan si Lola noon, hindi kami lubusang magtitiwala sa ito ng Luciano eh. Ginamit mo pa talaga ang pagkakataong desperada na kaming makahanap ng taong tutulong kay Lola para magising siya? O sige, naisagawa mo nga ang binabalak mo sa kanya. Pero hindi ka magtatagumpay. Hindi na namin alam kung bakit mo ginawa yon. Pero ang alam ko, may dahilan ka. Lahat naman ng bagay na nangyayari ay may dahilan, hindi ba? Pero hindi na mahalaga kung ano ang dahilan ko kung bakit ko ginawa yon. Tandang Felicia, alam mo bang pinahirapan mo ako ng husto na bahawaan ka? Hindi ko alam kung anong ginawa mong proteksyon para hindi magtagumpay ang plano kong hawaan ka. Pero grabe ka, bilib din talaga ako sa iyo. Mabuti na rin nahirapan kang gawin ang bagay na yun sa akin. Kung anong proteksyon man ang ginawa ko para sa sarili ko, wala ka na rin pakialam doon. Kaya pala madalas kaming makakita ng malapot na likido tuwing pagkatapos mong gamutin si Lola. Yung pala, sinusubukan mo na palang hawaan siya sa pagiging aswang mo. Ang dali niyong manipulahin sa totoo lang. Nakakatawa nga eh, dahil ang bilis din ninyo maniwala sa akin. Hayop ka! Ngayon, alam na namin kung anong nilalang ka. Kaya humanda ka sa amin. Dahil pagbabayaran mo ang ginawa mo. O sige, sabihin na natin gusto ninyong makaganti sa akin. Pero babalaan ko kayo. Hindi magiging madali ang lahat para sa inyo. Hindi ninyo kilala kung sino at ano ang totoong ako. Wala na kaming pakialam patungkol doon. Kahit sino,
o ano ka pa, ay lalabanan kitang hayop ka! Papatahin kita bilang ganti sa ginawa mo sa akin at sa mga apo ko! Kung yan ang gusto niyo, hindi ko na kayo mapipigilan pa. Pero isa lang ang masasabi ko, hindi niyo ako basta-basta mapapatay. Kaya lang iniisip niyo, marami pa kayong pagdadaanan. Kumanda ka! Mga apo, sugurin natin siya! Nang sabihin ni Lola Felicia yon, hindi na rin kami nagdalawang isip ni Makmak na sundin siya. Kahit alam naming posibleng mapahamak din kaming dalawa, pero hindi na namin inisip pa ang tungkol doon. Nilakasan ko na lang ang loob ko at inisip ang mga ginawa ni Tandang Luciano sa amin. Ganoon na lang ang gulat namin ni na Lola at Makmak. Dahil bago pa man kami makalapit sa matandang lalaki, nagsilabasan ang iba pang mga aswang. Napaatras kami noon dahil marami silang dumating. Hindi maganda to, mga apo. Marami ang mga aswang na yan, kaya paniguradong mapapahamak kayo kapag sasamahan ninyo akong makipaglaban sa kanila. O hindi naman po namin kayo pwedeng iwanan na mag-isang makikipaglaban sa kanila, Lola Felicia. Huwag na po ninyo kaming isipin ni Ate Chastity. Gagawin din po namin ang makakaya namin para malabanan ang mga aswang na yan. Tama po si Makmakla. Hindi namin kayo kayang hayaang mag-isa sa labang to. At sa ating tatlo po may atraso si Tandang Luciano. Kaya handa rin po kaming labanan siya at pati na ang mga kasamahan niya. Sigurado ba kayong dalawa? Hindi basta-basta mga aswang. Mas malalakas sila kaysa sa mga tao. Alam ninyong pwede kayo mapahamak sa kanila, mga apo. Sigurado po kami la. At alam namin hindi niyo kami pababayaan. At isa pa po, ano pang sabi ng pagtuturo ninyo sa amin kung paano lumaban? Kung hindi rin naman namin magagamit ni Makmak, di ba? Marahil ito na rin po yung panahon para ipagtanggol ang mga sarili namin. At pati na rin kayo, Lola Felicia. O sige, hindi ko na kayo pipigilan pa kung yan ang gusto ninyong mangyari. Susubukan kong makakaya ko para maprotektahan kayo habang nakikipaglaban. Basta't huwag ninyong ipakita sa mga nilalang na yan na takot kayo sa kanila. Opo la. Hindi naman po kami takot sa kanila eh. Kami rin po. Susubukan po namin hindi kami maging pabigat sa inyo sa laban ng tola. Tama po si Ate Chastity, Lola Felicia. Sa abot po na makakaya namin, lalaban po kami kasama ninyo. Sige, mga apo, ihanda niyo mga sarili niyo dahil anumang oras, aatake ang mga aswang na yan. Opo, La. Sige po, Lola Felicia. Sige na! Sugurin ninyo ang tatlong yan! Kayo na ang bahala sa kanila! Ayoko mabuhay pa mga yan! Umalis noon si Tandang Luciano habang ang mga kasamahan niyang mga aswang ang sumugod sa amin nila Lola at Makmak. Napamura si Lola at wala na kaming nagawa pa kung hindi labanan ang mga aswang na umaatake sa amin. Napahawak ako sa itak ko noon at nang atakihin ako ng isang nilalang, naglakas loob akong tagain siya sa liig niya. Napangisi ako nang magawa ko ang bagay na yon, kaya hindi ko na siya binigyan ng pagkakataong makaalis. Inundayan ko ng taga ang aswang na iyon hanggang sa bumagsak siya ng walang buhay sa lupa. Napatingin ako kay Lola. Naabala na rin noon sa pakikipaglaban. Kaya itinuon ko na lang din ang pansin ko sa isa pang aswang na umatake sa akin. Huwag kayo magpapatalo sa mga aswang na to, mga apo! Lumaban kayo! Opo, La. Sinisiguro ko pong mapapatay ko ang aswang na to. Makmak, kapag hindi mo kaya pasagin ang mga aswang na kalaban mo, sugatan mo na lang sila. Ako na ang bahalang tumapos kapag nagawa mo masugatan ng malubha. Opo, La. Gagawin ko po ang sinasabi ninyo. Kaunti pa lang ang mga nilalang na ito. Kaya panigurado kung kapag napatay natin sila, may iba pang susugod sa atin dito. Teka, ibig sabihin, marami sila kung ganun, Lola Felicia. Oo, mga apo. Ang mabuti pa'y tapusin na muna natin ang laban sa mga aswang na to. Opo, La. Itinuon namin tatlo ang atensyon namin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Dahil doon, nagawa naming talunin ang 6 na aswang
at napatay rin sila ni Lola Felicia. Nagmatsyag pa kami sa paligid namin. Lalo na at nagkaroon pa ng kakaibang kutob si Lola. Pero kalaunan, napagpasyahan na lang namin na tipunin ang bangkay ng mga aswang na napas lang namin. Naghukay rin kami sa likod ng bahay at doon sinunog ang katawan ng mga aswang. Ano na pong susunod natin gagawin, Lola Felicia? Maghahanda tayo lalo na tuwing gabi, mga apo. Ngayong nasimulan na natin ang pakikipaglaban sa mga aswang ngayon, panigurado, hindi na nila tayo titigilan pa. Kung ganun, kailangan po natin paghandaan sila, Lola Felicia. Magkakasama po tayong 3 sa laban na ito, La. At hindi po namin kayo papabayaan mag-isa lang. Salamat, mga apo. Habang hindi pa tayo sinusugod ng mga aswang na yon, sasanayin ko ulit kayo sa pakikipaglaban. Malaking tulong na rin sa inyo kahit papaano ang ilang araw ng pagsasanay. Sige po, La. Gagawin po namin ni Makmak kung ano ang mas makakabuti sa atin. Oh, siya. Magpahinga na kayo. Mananatili muna akong gising para namang magbatsyag. Sisiguraduhin ko munang ligtas ang paligid natin bago ako matulog. Opo, La. Matulog kayo ng mahimbing dahil bukas sa bukas din, sisimulan na ninyo ulit ang pagsasanay. Sige po, Lola Felicia. Tumangulang noon si Lola. Kaya pumasok na kami sa silid namin. Dahil sa pagod, nakatulog kami kaagad ni Makmak. Nang mga sumunod na araw, nagsimula ulit kaming sanayin ni Lola Felicia. Nagsanay kami tuwing umaga at nagmamatsyag sa paligid tuwing gabi. Halos 1 linggo ring walang mga aswang ang sumugod sa bahay namin. Kahit na ganoon, hindi kami nakampante dahil alam ni Lola na naghihintay lang ng pagkakataon ang mga aswang para sugurin kami. Hanggang sa isang gabi, natanto ni Lola na kabilugan ng buwan iyon. Dahil doon, pinaghandaan namin ang pagsugod ng mga aswang. Hindi ako pwede magkamali. Ilang sandali lang. Darating ang mga aswang na yon dito sa atin. Hindi po ako natatakot sa kanila, Lola Felicia. Ako rin po, La. Sila naman po ang may atraso sa atin eh. Sa totoo lang, lumalaban lang po tayo sa kanila. Lalo na kung balak din nila tayong biktimahin. Kaya nga gusto ko rin paslangin ang mga aswang na yon. Kapag nawala sila sa mundong ito, magiging tahimik ng kanayunan. Wala ng mga aswang na magiging banta sa bawat nayon. Hindi ko rin talaga maintindihan kung bakit nagawa ni Tandang Luciano yung mga bagay na yun. Wala naman akong maisip na dahilan. Dahil hindi natin siya kilala at wala tayong naging atraso sa kanila. Hindi po ba, La? Oo, apo. Paging ako'y nagtataka rin. Hindi nga rin ako pamilyar sa matandang yun Hindi kaya dahil isa kang batikang albularya, kaya kilala ka niya nung una pa lang namin siyang nakita? Siguro, nagsinungaling din siya sa amin. Nadayo siya sa bayang ito at nakatira siya sa kabilang baryo. Posibleng ganun nga, Chastity. Pero sa pagkakaalam ko wala rin akong mga kalabang aswang noon na may posibilidad na magiganti sa akin ngayon. Naku, kapag nakaharap natin si Tandang Luciano, aalamin po natin ang dahilan niya kung bakit niya nagawa yan, Lola Felicia. Oo nga po, La. Naku, siguradong may malalim na dahilan na matandang yun. Pero huwag niyo sasabihin na ginawa lang niya yun dahil may kailangan siya sa inyo. At dahil malalaman niya kung ano ang parusa sa kanya. Sandali. Sila na siguro may gawa ng mabibilis na pagyabag na yan. Tara na mga apo, lumabas na tayo ng bahay at salubungin sila. Ipapakita natin sa kanila na kahit gaano pa karami ang bilang nila, hindi tayo magpapasintak. Opo, La. Nang makalabas kami ng bahay namin, sakto ring dumating ang mga aswang. Napalunok ako ng laway nang makitang higit sa 15 ang bilang ng mga aswang nakakalabanin namin noon. Kitang-kita sa nagbabaga nilang mga mata ang pagdanais na mapatay kaming 3. Pero dahil ayaw kong maging biktima,
ng mga nilalang na yun, nilakasan ko ang loob ko. Maging sina Lola ay ganoon din. Hindi ko nakitaan ng takot ang mukha ni Lola Felicia. Kaya mas nagkaroon ako ng lakas ng loob dahil doon. Naghiyawan ng mga aswang at nagsimula silang sumugod sa amin. Huwag kayo magdadalawang isip na patayin sila. Kapag hindi ninyo kaya, ipaubaya niyo sa akin ang pagpatay sa kanila. Hindi na po kailangan, La. Kaya na po namin ni Makmak ang bagay na yun. At saka wala na po kaming iniisip ngayon kundi ang mapaslang din ng aswang na to. Sige mga apo, isipin natin kapag nagawa natin silang paslangin ay matitigil na ang mga kasamaan nila sa mga kalayunan. Oo po, Lola Felicia. Sige na mga apo, lumaban na muna tayo. Ituon ang pansin sa pagpatay sa mga aswang na ito. Huwag kayo matatakot. Tayo ang dapat katakutan ng mga aswang na to. At hindi sila ang dapat nakatakutan nating mga tao. Gaya ng sinabi ni Lola, hindi kami nagdalawang isip na patayin ang bawat aswang na sumusugod sa amin. Dahil kargado ng mga orasyon ang gamit naming mga itak, mas napabilis naming napapatay ang mga aswang. Wala na kaming naging pakialam noon nila Lola kung natatalsikan kami ng dugo ng mga ito dahil abala kami sa pagpaslang sa kanila. Pinagtulungan naming tatlo ang mga nilalang at dahil mas may kakayahan si Lola Felicia, mas marami siyang napatay na aswang. Nasa ganoong sitwasyon kami nang may narinig pa kaming mga mabibilis na pagyabag papalapit sa kinaroroonan namin. Ayan na ang iba nilang mga kasamahan. Hindi ako pwede magkamali. Kasama nila ang matandang lalaki na yon dahil ramdam kong kakaibang lakas niya. Mas mabuti na rin po yun, La. Ngayon makakaharap na ulit natin siya. May pagkakataon din tayong alamin kung anong dahilan kung bakit sinusubukan niyang hawaan ng pagkaswang si Lola Felicia. Tama ka, Makmak. Uubusin ko muna ang mga aswang na to ng sagayoy. Pagdating ng iba pa, sila naman ang kakalabanin natin. Sige po, La. Sinugod ni Lola ang tatlong aswang. Pinagtulungan naman namin ni Makmak ang isang nilalang na kalaban niya. Nang magawa naming mapaslang ito, dahil sunod-sunod namin itong tinaga, tumulong na rin kami kay Lola. Bago pa man kami makalapit sa kanya, nagawa na niyang mapatay ang tatlong aswang. Sakto namang dumating ang iba pa nilang mga kasamahan, kaya napatingin kami sa kanila. Nakita namin si Tandang Luciano na kasama ng mga nilalang na yon. Kinutuban ako na marahil si Tandang Luciano ang hari ng mga ito, kaya bahagya akong kinabahan. Nang sumenya si Tandang Luciano na sugurin kami, inatake kami ng 6 na aswang. Ako ang bahala sa 4 at kayong bahala sa 2 mga apo. Opo, Lola Felicia. Humanda ka sa akin, matanda ka. Uubusin ko mga kasamahan mong ito at ikaw ang ihuhuli ko. Iyon ay kung mauubos niyo sila. Hindi ibig sabihin na isa kang albularyo ay makakaya mo na mga nilalang na tulad namin. Swerte mo lang, hindi ka nahawaan ng pagiging aswang ko. Kahit ilang beses ko nang sinubukang gawin yan sa'yo. Sa bagay na yun pa lang ay masasabi mo nang hindi ako basta-basta. Kaya ihanda mong sarili mo. Ipakikita ko sa'yo kung paano gumanti ang isang albulagang sinubukan mo hawaan. Ikaw muna ang papatay ng mga alagad ko bago mo ako mapatay, Felicia! Tingnan natin kung yun nga ang mangyayari. Hindi mo na sana kami kinalaban gayon kung nagtagumpay lang akong mahawaan ka. Mabuti na lang at hindi ka nagtagumpay. Dahil sa orasyon at mga proteksyon ko, hindi ikaw ang makasisira ng reputasyon ko bilang isang albularya. Dahil sa narinig kong pag-uusap ng dalawa, nakaramdam ako ng galit kay Tandang Luciano. Hindi ko aakalain na sa kabila ng kabutihang ipinakita namin sa kanya, kahit na hindi namin siya lubusang kakilala, nagawa niya pa rin ang bagay na iyon. Dahil doon, tinapos na namin ni na Lola ang laban namin sa mga alagad niyang sumugod sa aming tatlo. Noon din, hindi na nakapagtimpi pa si Makmak at nakisali na rin siya sa usapan. Ano ba kasi ang dahilan mo? Kung bakit ginawa niyo yung kay Lola Felicia?
Tandang Luciano, sagot! Inakala pa naman namin mapagkakatiwalaan ka namin. Dahil mabait ka nung una tayo nagkita. Aba, hindi lahat ng mababait sa unang pagkakakilala ay wala nang masamang gagawin, Makmak. Ang ilan, nagiging mabait lang dahil may kailangan. Ibig sabihin, may kailangan ka talaga kay Lola Felicia kaya mo sinubukang hawaan siya, hindi ba? Tama ka nga, Chastity. Wala naman sana sa plano yun eh. Pero nangyari na. Matagal na rin akong nangangarap ng isang albularyo na may mataas na antas ng kaalaman sa aral ng kaliwa. Nang marinig ko ang tungkol sa lolo ninyo, hindi na ako nagdalawang isip na pagplanuhan kung paano ko siya makukuha. Bakit mo naman gusto makuha ang lola namin, ha? Wala siya kasalanan sa inyo. Alam ko yon. Dugo ng lolo ninyo ang kailangan ko para mas madagdagan ang kapangyarihan ko. Nangangarap ako maging immortal bukod sa albularya at may mataas na kaalaman ng lola ninyo. May bertud sa dugo niya na mas makakapagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Siya sana ang iaalay ko kung hindi lang nabulilyaso ang lahat. Hayop ka talagang matanda ka. Dinamay mo pa ang mga apo ko dahil dyan sa ambisyon mo. Kaya palagado na lang rin ang pangambang nararamdaman ko. Kahit nasa ibang mundo ako, may aswang pala talagang nakapasok sa bahay namin. At kasalanan mo rin kung bakit ako nakapasok. Hindi mo kasi nilagyan ng proteksyon ang bahay mo. Kitang-kita ko kung gaano kagalit si Lola kay Tandang Luciano. Napapahalakhak naman ang matandang lalaki, kaya hindi na kami nakapagtimpi pa. Sinugod na namin sila at imbis na kalabanin kami nito, sumenyas lang siya sa mga natitira niyang kasamahan. Wala na kaming nagawa ni Lola kung hindi ang labanan na lang ang mga ito. Dahil sa labis na galit, tila nawala ako sa sarili ko. Nang mga sandaling yun, nagugulat na lang ako dahil nagagawa kong mapatay ang mga aswang na sumusugod sa akin. Mga apo, huwag na natin patagalin pa ang labang ito. Tapusin na natin ang mga aswang na ito at isunod na natin ang matandang yan. Opo na! Umunda kayong lahat! Hindi na kayo makakalis pa ng buhay nito! Sagurin sila! Huwag na silang buhayin pa! Iyon ang nararapat sa kanila! Mga apo, ako na sa limang ito at pagtulungan ninyo ang iba pang natitira. Sige po, La! Ang laki ng tiwala mo sa mga apo mo, Felicia! Dahil alam kong makakaya nila. Lumakas ang loob ko dahil sa sinabi ni Lola. Hindi na namin inaksaya pa ni Makmak ang mga oras namin at inatake namin ang tatlong aswang. Dahil sa pagtutulungan naming dalawa na mataga at masugatan ang mga nilalang, nagawa namin silang paslangin. Ganoon na lang ang gulat ko nang mapasigaw ang kapatid ko dahil nagawa siyang kalmutin ng isang aswang sa leeg. Tinulungan ko siya at tinaga ang kamay ng nilalang. Dahilan para maputol ito. Nang mapahiyaw ito, hindi na ako nagdalawang isip na tagain ang leeg nito. Bumagsak ang aswang habang sumisirit ang dugo sa bahaging iyon. Napatingin kami kay Lola na noon ay nakikipaglaban pa rin sa limang aswang. Walang ano-ano. Nagulat kami nang biglang napatigil ang mga ito na parang naestatwa sa kanilang kinatatayuan. Hindi ko na sana gagamitin ang nalalaman ko sa mga orasyon. Pero sinusubok ninyo ako, kaya wala na akong magagawa. Ngayon, hindi ko hahayaang mabuhay pa kayo. Dahil pagkakataon ko na itong mapatay kayong lima. Iisa-isahit kong pupugutan ng inyong ulo, kayong lahat. Walang iya ka, matanda ka! Lola Felicia! Inubos mo ang mga kasamahan ko! Ngayon, uubusin ko rin kayong tatlo! Ito ang nararapat sa mga tulad ninyo, ang pinapatay. Humanda ka! Gagawin ko rin sa inyo ang ginawa niyo sa mga kasamahan ko! Hindi ako natatakot sa'yo.
Kung nakaya naming patayin ang mga nasasakupan mo, makakaya rin naming patayin ang tulad mo. Ako pa talaga ang sinubukan mong hawaan at kalabanin. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo kung bakit ako ang napili mo. Kayo ang umanda. Makikita nyo ngayon kung sino ang dapat ninyong katakutan. Nanlaki ang mga mata namin nang biglang nagbago ng kanyang anyo si Tandang Luciano. Hindi naman nabigla noon si Lola dahil marahil inasahan na rin niyang mangyari ang bagay na yon. Napangisipa si Lola Felicia nang tuluyang tumambad sa amin ang matandang lalaki na noon ay nasa anyong aswang. Napatingin kami kay Lola at hindi man lang namin ito nakitaan ng kahit na anong takot. Napasigaw ng malakas noon si Tandang Luciano at mabilis na sumugod sa amin. Dahil sa gulat at liksi ng aswang, hindi kami nakapaghanda ni Makmak. Dahilan para tumilapon kaming dalawa nang ibalibag kami nito. Hindi! Ang mga apo ko! Gayon ko masusubok kung gaano ka katapang, Felicia. Lalo na kung ang mga apo mo na ang pupuntalyain ko. Uunahin ko sila at isusunod kita. Kahit naging isang halagog ka pa, hindi mo pa rin mapapatay ang mga apo ko. Ako, harapin mo! Huwag mo silang idadamay rito. Tayo magtuos, hayop ka! Sige, para mas madali kumampas lang sila kapag wala ka na. Ikaw na lang muna ang kakalabanin ko. Tignan natin kung may magagawa ka pa para iligtas sila. Kung una ka nang mamamatay. Kaya pala malakas ang loob mong lumaban dahil hindi ka rin basta-basta aswang. Pero kahit ganun ka, hindi mo maikakailang pantay lang tayo ng lakas. Nagkakamali ka, Felicia! Mas malakas ako sa'yo kung tutusin. Isa ka lang mahinang albularya! Kung mahina lang ako sa paningin mo, bakit kailangan mo pa ako para mas maging malakas ka? Yun ang sabi mo. Kaya alam ko, hindi rin pahuhuli ang kakayahan ko laban sa tulad mo. Dahil lang naman iyon sa bertod na nananalantay sa dugo mo bilang albularya. Pero hindi ibig sabihin yun. Pantay na tayo ng lakas. Isa ka lang normal na tao. Kung wala ang aral mo, ako'y purong aswang. Mula sa mga pangyariang lahi. Huwag po kayo magpapatalo sa aswang na yan! Kung kaya na po namin makatayo ni Makmak, tutulong po kami! Hindi na ninyo kailangan gawin yun, mga apo. Malaki nang naitulong ninyo sa akin sa pagpatay sa mga aswang kanina. Ako nang bahala sa isang ito dahil alam kong kaya ko rin siyang tapusin. Sige po, La! Kayo na po ang bahala! Mangarap ka, Felicia. Hindi ko na kayo pubuhayin. Ni isa man sa inyo. Humanda ka! Pagkasabing iyon ni Tandang Luciano, sinugod niya si Lola. Kakaiba ang anyo ng matandang lalaki ng mga oras na yon, pati na rin ang lakas at leksi niya. Pero kahit na ganoon, nagagawa ni Lola Felicia na makipagsabayan sa kanya. Hindi nagpatalo si Lola hanggang sa narinig na lang namin na napahiyaw na malakas ang aswang. Kayop ka, Felicia! Nagawa mong tagain ako sa tiyan! Pero hindi naman sapat yun para mamatay ako! Kung saang bagay mo ako sugatan, dobreng sugat ang igaganti ko sa'yo! Yun ay kung kaya mo. Alam mo, hindi ko pa ginagamit ang kaalaman ko bilang albularya. Kahit gaano ka pa kalakas, kung gamitin ko ang mga orasyong alam ko, alam mong hindi mo matatakasan ang mga yon. Hindi ako natatakot kahit anong gawin mo! Bago mo pa magawa ang orasyon mo, ibabaw na kita sa hukay! Tignan nating dalawa. La! Gamitin na po ninyo ang kaalaman nyo bilang albularya para talunin ang aswang na yan bago niya pa po kayo mapatay! Unahan niyo na po siya! Tama po si Makmak, La! Naniniwala po kami sa inyo! Kaya ninyong talunin ang aswang na yan! Tumahimik kayong dalawa! Dahil ginagalit ninyo ako, kayo na lang pala ang uunahin ko! Huwag na, mga apo ko! Papatayin kita!
Dahil sumugod sa amin ang aswang, napasigaw kami ni Makmak. Pero bago pa man nakarating sa tapat namin si Tandang Luciano, nagawa na siyang pigilan ni Lola. Napahiyaw na lang siya nang tagain ni Lola ang kanyang likuran. Habang may inuusal na orasyon si Lola Felicia, hindi mapigilan ni Tandang Luciano ang mapasigaw noon dahil marahil ay may epekto sa kanya ang dasal na sinasabi ni Lola. Nanlaki ang mga mata namin ni Makmak nang napaubo si Tandang Luciano at may dugo ito. Maging ang mga mata nito ay dumudugo na rin. Bumabakat ang kanyang mga sugat sa leeg at mga braso. Kaya nagtataka kami kung ano ang nangyayari sa kanya. Marami akong dasal na pwedeng iusal para patayin ka. Pero sa lahat ng iyon, ito marahil ang nararapat na gawin sa'yo. Ang hindi ka makagalaw at bawat ugat sa katawan mo'y mamamaga. Damhin mong sakit sa buong katawan mong hayop ka hanggang sa mamatay ka ng tuluyan. Hayop ka, Felicia! Hindi ko akalain. Higit pa sa naririnig ko tungkol sa iyo. Ang kakayang tagalay mo! Yon ang pinagkaiba nating dalawa, Luciano. Kilala mo lang ako base sa mga naririnig mo. Pero hindi mo alam kung sino talaga ako at ano ang kakayahan ng isang katulad ko. Hindi ako pwedeng matalo ng isang tulad mo lang! Pwes, nagawa ko na. Natalo na kita. Kapag pinilit mo paglabanan ng orasyon ko, mas mapadadali ang kamatayan mo, Luciano. Minsan, mas mainam na hindi alam ng kalaban ang lakas na taglay ng kalaban niya. Walang palaya ka! Tatapusan mo na, Luciano! Kasabay ng pagputok ng mga ugat sa katawan mo'y pagkawala ng buhay mo. Dahil sa gagawin kong paggilit sa leeg mo, mamatay ka na! Mga apo, tapos na ang laban. Lola! Ate! Lumapit na tayo kay Lola! Dali! Nilapitan namin si Lola Felicia at tinulungan. Hinang-hina ito. Marahil dahil nagamit niya ang buong lakas sa pagkikipaglaban at pag-usal ng marakas na orasyon. Hinayaan naming makabawi si Lola ng lakas niya at nang medyo maging maayos na ang lagay niya, pinagtulungan naming ihulog sa hukay na nasa likod bahay ang bangkay ng mga aswang. Ininda namin ang hapdi ng sugat namin noon ni Makmak para matapos ang lahat ng iyon. Sinunog namin ang katawan ng mga ito at umusal naman si Lola ng dasal na siya lang din ang nakakaalam kung ano. Wala na tayong pangangambahang mga aswang, mga apo. Magiging tahimik na ulit ang buhay natin. Tama po kayo, La. Naku, salamat po at nagawa ninyong patayin si Tandang Luciano. Grabe ang galing po ng ginawa ninyo, Lola. Bilib po talaga ako sa inyo eh. Hindi po kayo basta-basta albularya lang. Ginawa ko lang kung anong nararapat sa mga aswang. At yon ay kamatayan. Tayo na sa loob ng bahay at gagamutin ko mga sugat ninyo. Magpahinga rin kayo hanggang sa bumuti ang mga lagay ninyo. Opo, La. Sige po, Lola Felicia. Kayo rin po ah. Oo naman. Mga apo. Gaya ng sabi ni Lola, nagpagaling nga kaming tatlo noon. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting bumuti ang lagay namin. Kalaunan, bumalik na rin sa panggagamot niya si Lola Felicia. Nanatiling lihim ng aming pamilya ang tungkol sa nangyari ng gabing yun. Naging tahimik muli ang buhay namin. Dahil sa naging karanasan namin ngayon, pinili namin ni Makmak na mag-aral ng panggagamot mula kay Lola. Mas binigyan diin din namin ng halaga si Lola Felicia hanggang sa pumanaw siya dahil sa katandaan.
ipinagpatuloy namin ni Makmak ang nasimulan niyang landas at masasabi naming nakatadhana kaming maging katulad ni Lola. Ang kwentong ito ang nagpaalala sa amin ng naging pagkakamali namin dahil nagtiwala kami sa maling tao. Sa kabila niyon, ito rin ang nagturo sa amin na pahalagahan ang naging buhay ni Lola Felicia bilang isang batikang albularya.